At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 184 para kay Kalbo natin at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan at kahapon nga ay dito tayo natapos yung sa pagsasabi ni Amay Mask na walang special something etong si Saitama, hindi siya nagtataglay ng overwhelming strength. So now ang continuation yan is ito naman na talon dito sa may Hero Residences, dito na sa may apartment na sa may condo na neto ni Saitama at ito nga nagtsatsa sila ngayon dito at eto salita na, itong si Saitama, sabi niya nga dyan, sakto, kakapulot niya lang daw ng mga cups na yan. Pero yun nga lang, mga crack na sila. Pero ito nga, nasa loob na ng condo niya, itong tatlo. So ito yung mga naghaharap nga sa kanya nung nakaraang araw. At pinakilala na itong tatlong hero. So itong nakasalamin, siya nga si Forte, isang class A na hero, rank 31. At ito namang nasa gitna, itong si Butterfly DX, class A, rank 16. So medyo decent na maganda yung rango nito ni Butterfly DX. But then, ito naman yung palaka, siya si Chain Toad, class A rin na rank 36 naman. So ito tingin-tingin sa kanya itong tatlo na to at magkakadikit yan itong mga makapitbahay nga ni Saitama. At so ito ngayon salita na si Kalbo, sabi na nga dyan na okay sige, pinayagan niyang pumasok sa loob ng kanyang unit itong tatlo. Pero ano ro ba ginagawa ng tatlong bata na to dito? Sabi niya ganyan. So ito, nagulat itong si Forte, sabi niya nga dyan, ano, bata yung tinawag niya sa amin. So ito, tanong-tanong niya si Saitama, sabi niya nga dyan, ilang taon na raw ba itong si Saitama? So ito, sabi ni Saitama, 25 years old siya. So yung 25 pa lang pala itong si Kalbo natin. At ito nga ngayon, sa isip-isip nito ni Forte, aba, mas matanda raw itong si Saitama sa kanya. Pero ganun pa man rin, age doesn't matter daw, sabi ng ganyan. At sabi niya nga rito, sila yung naunang lumipat dito, kaya naman sila yung mga senior ni Saitama. Pero ito, sagot si Saitama, sabi niya nga dyan, kakabukas lang ng lugar na to 2 weeks ago. Pero yun, sagot ulit itong si Forte, sabi niya nga rito, wala siyang pakialam kung 2 weeks man yan, 2 weeks is 2 weeks, sabi niya ganyan. So ang tigas ng bata na to. Pero ito nga sa kabilang banda makikita, nasa labas, nasa hallway lang ang bait. Ito si Pochit saka nga si Black Sperm, hinihintay nila si Saitama. Pero yun nga tuloy ni Forte, ito lang yung mga unit nila tabi-tabi. Pero hindi man lang daw sila binati ni Saitama, hindi man lang nagdala ng snacks para ano ba, regalo, sabi niya ganyan. Pero ito nga, sagot lang, cool lang dito itong si Kalbo natin. Sabi niya nga dyan, pasensya na, mga kapitbahay pala sila. So ito sabi nga ni Saitama, kaya siya lumipat dito kasi yung bahay niya nawasak. At ayun, nung naging A-class na hero na siya, ay pumunta siya rito at si King daw yung nagsabi sa kanya ng lugar na to. So ito, medyo napatahimik dyan itong si Forte kasi sinabi nga ni Saitama si King. So ito, sabi ni Forte sa loob-loob niya, aba, tropa pala nito si King sabi niya ganyan. But ito nga, sabi ni Forte, sige okay na yan as long as naiintindihan nito ni Saitama. But then, ito nga ngayon, biglang tinanggal ni Toad itong kanyang parang mascot na headgear. At ito, sabi niya nga dito, salamat daw sa tsaa ni Saitama. So ito, tingin-tingin si Kalbo. At ito ngayon, inom-inom lang din si Toad at pagkatapos niyan, hinga-hinga na. Ito si Manong, so ang tanda na pala nito ni Manong. Pero yun, tingin-tingin sa kanya itong si Saitama. Sabay maya-maya, ito nga, pinasok niya na ulit, sinuot niya na itong kanyang palaka na headgear. So ito sabi ni Saitama, what the? Sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, paliwanag na. Itong si Butterfly DX, sabi niya dyan, na itong si Toad kasi, isang mahusay yan na martial artist tapos gumagamit siya ng sandata. Pero yun nga lang, napaka-plain daw kasi ng itsura nito ni Toad kaya hindi siya sikat. So kaya nag-decide si Toad na ayan, maglagay siya ng palaka na headgear. At dahil nga raw dyan ay sumikat kahit papano ng konti itong si Toad ngayon, lalo na sa mga bata. So ito sabi nga ni Toad, pero konti lang sabi ng ganyan, sa may senyas pa siya. Pero ito nga, sabi nga rito ngayon ni Saitama, naglagay daw ng headgear itong si Toad kasi nga napaka-plain niya. Pero di ba yung idea na yan, plain itself nga yan, sabi ng ganyan. Natin na pagkatapos nga yan. Ito nga ngayon salita naman itong si Butterfly DX, sabi niya nga dyan, siguro hindi niya naman na kailangan magpakilala dahil kilala na siya ni Saitama kasi sikat daw siya At ayun, kaya siya lumipat dito para makatipid siya sa pamasahe kasi nagko-commute nga raw siya. Pero ito nga, sagot si Kalbo, sabi niya nga dyan, hindi kita kilala, sabi ng ganyan, hindi niya pa raw naririnig first time nang narinig yung pangalan nito ni Butterfly DX. So kaya yun, nagulat ito si Butterfly DX. At ito nga ngayon, magpapakilala ng maayos ito si Forte, pero maya-maya sumingit itong si DX, sabi niya nga dyan, teka lang, di mo ako kilala, sabi niya ganyan, sikat ako sabi niya ganyan.
At ito nga ngayon, isip-isip. Ito si Butterfly DX, sabi niya nga dyan, madalas daw siyang lumabas na sa TV, tapos sikat pa siya sa internet. At ito ngayon, biglang may naisip na idea. Ito si Butterfly DX, at ito ngayon, maya-maya, biglang siyang tumayo at tumakbo na. So sabi niya rito, maghintay ay si Saitama dahil magpapalit lang daw siyang costume. So sabi nga ni Forte, mahilig daw talagang kumuha ng atensyon eh. Ito si DX, at then after nga niya, boom! Ito, nagpalit na nga ng costume dyan. Ito si DX, at ito nga, butterfly pala itong costume niya. So sabi nga dito ni DX, ngayon, alam na ba ni Saitama kamusta yung itsura niya? Okay daw pa, sabi niyang ganyan. At ito, ang ginagawa nga raw nito ni Butterfly DX, lumilipad siya, tumatalon siya, roof by roof ng mga tao. At yun nga, yung mga tao, pinipicturean siya, binividyohan siya, kaya sikat daw siya. At yun nga rin yung dahilan kaya siya madalas na nasa TV. At ito nga ngayon sagot si Saitama, sabi niya nga dyan, ganun ba? Hindi niya raw alam kasi dun sa lugar niya, pinapalabas lang daw dun sa TV nila, mga public shows lang. So kaya naman, sa loob ng 2 to 3 years, ang mga napapanood lang daw ni Saitama, mga weather report at saka yung mga aksidente, mga report, mga ganyan lang. At din ito nga ang sabi ni Saitama, pero mabuok ka, huwag kang maglalagas dito, sabi ng ganyan. So ito, nagugulat lang dyan eh. Ito si Butterfly DX, but then ito nga ngayon, salita na. Ito si Forte, sabi niya nga dyan na siya si Forte. At ang style niya naman, nakikinig siya sa music at gumagawa siya ng rhythm habang nakikipaglaban. So now, yung mga young people daw, although wala naman siyang pakialam, pero ang tawag daw sa kanya ng mga to, badass. Sabi niya ganyan. So talaga, kala mo talaga cool na cool. Ito si Forte, sabay sabi niya nga dyan, na yun nga kinover nga rin daw siya sa isang fashion magazine, pero wala rin daw siyang pakialam doon. Patin maya-maya nga, ito ngayon, tahimik lang. At si Saitama, tingin-tingin lang siya dyan kay DX. At kay DX tuloy kay Forte. At yun, parang natahimik din ito si Forte. At ito nga ngayon, katahimikan dito sa kwarto ni Saitama. Sabay maya-maya, sumagot na. Itong si Kalbo, sabi niya nga dyan, isn't working up a rhythm every time you fight really pointless? So yun, sa pinasag niya. Itong si Forte, wala raw kwenta, pointless lang yung style niya. At din ito nga ngayon, nagalit. Itong si Forte, sabi niya nga dyan, ikaw Kalbo ka, sige lumabas ka ron, sabi ng ganyan. At ito nga, maglaban nga raw silang dalawa at ipapakita ni Forte kung gaano siyang kalakas. At then pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon, ay lalabas na. Itong si Saitama. So yun, so binukas niya na nga dyan itong kanyang pinto at pagtingin niya nga dyan, nasa labas, naghihintay nga. Itong sila Black Sperm. So ito nga, sabi ni Saitama, oh, nandito ka pa rin. So yun, sabi nga nito ni Black Sperm, syempre naman nandito siya. At ayun nga, wag naman siyang itaboy ni Saitama. At ito nga tuloy ni Black Sperm, sisiguraduhin niya na magiging gagamit-gamit siya dyan kay Kalbo. At so ito ngayon, tingin-tingin si Saitama dyan kala Black Sperm. Sabi niya nga dyan, sige, gagawa na lang daw siya ng doghouse para sa mga to. Pero maya-maya, may naisip na magandang idea. Itong si Saitama at ito nga biglang turo-turo niya. Itong sila Black Sperm, sabi niya nga dyan kala Forte, sige ganito, total, maglalaban naman sila. Ganito na lang, kung sino matatalo, siya yung mag-aalaga sa mga to. At ito nga ngayon, labasan na rin itong sila Forte. Sabay sabi niya nga rito, teka lang, ano to, aso, saka ano yan? Sabi niya ngayon dito kay Black Sperm, di niya alam. At ito nga ngayon, bigla niyang dinampot itong si Black Sperm at ayun, nagtunog ok-ok ulit dito. Itong si Black Sperm, sabay sabi nga natin ni Forte, ano to, unggoy ba to? Sabi ng ganyan. So sabi nga niya rito, pinulot daw ba ni Saitama pati unggoy? So ito sabi ni Saitama, hindi raw, sumunod lang sa kanya yung itong unggoy na yan. At ito nga ngayon, salita na. Itong si Forte, sabi niya nga dyan, na medyo parang natakot siya, baka raw mamaya halimaw yung bagay na yan, safe ba yan? Sabi niya ganyan. At so ito ngayon, bilang nagtatalon dito, itong si Black Sperm, naiinis siya, sabi niya nga dyan, pambira, kailangan niya pa muna magpanggap na unggoy siya para nga maging safe siya yan. At pagkatapos nga nito, ito nga, tatawa-tawa na. Itong si Forte, sabi niya nga dyan, aba, maganda to. Pag may post na, mas seryoso. At ito, kinonfirm niya na okay, sige, kung sino yung matatalo sa laban nilang dalawa ni Saitama, siya yung mag-aalaga sa mga to. At pagkatapos nga niya, na ito nga ngayon, change venue na. Para nga dito kay Forte at saka nga kay Saitama, maghanap daw sila nung open na area. At ito nga ngayon, punta sila rito sa may parking lot. So, ang lawak. At ito nga ngayon, titigan na dyan. Itong si Saitama at saka nga itong si Forte. At ito nga ngayon, salita na si Forte, sabi niya nga dyan, na baka raw masaktan si Saitama sa laban nila. Kaya, wag daw sasama yung loob ni Saitama rito kay Forte. No hard feelings, sabi niya ganyan. At ito nga, sagot na. Si Kalbo, sabi niya nga dyan, na ganun din para dito kay Forte. Pero, ang pakiusap nga rin ni Kalbo, wag daw nilang sasabihin na pagkatapos ng laban na to, gawin silang estudyante nito ni Saitama. At ito nga ngayon, natawa na. Ito si DX, sabay sabi niya nga dyan, na ito yung maganda. Dapat yan daw talaga yung
yung tinataglay ng mga heroes. Yung talagang mataas yung tingin sa sarili, sabi ng ganyan. Pero ito nga, salita itong si Toad, sabi na nga dyan na first time niya palang makikitang may paglaban yung si Forte. At ito ngayon, tuloy nga rito ni Toad, sabi niya dyan kay Saitama na yung style ni Forte na kung saan gumagawa siya ng rhythm habang nakikipaglaban, hindi rin yan weird kasi may mga martial artists daw na mga master pa yung gumagawa ng ganyang bagay. Kaya kung sa tingin daw ni Saitama ay nagpapasikat lang etong si Forte kaya na ginagawa yung bagay na yan, ay aba, baka kakatikim daw dyan si Saitama, makakatikim siya ng sakit, sabi ng ganyan. But then eto nga, inunan neto ni Forte itong kanyang music at eto nga boom, grabe. Sobrang lakas ng bass ng patugtog neto ni Forte. Dumadagundong itong kanyang headset at pagkatapos nga niya, bam! So dito umindak-indak na etong si Forte. So para napapaindak rin ako dito at eto nga ngayon, nagtingin-tingin etong si Saitama dyan sa galawan nga ni Forte at ayun, tumataas na yung kilay ni Kalbo. But then maya pa, eto nga na, sige dito, sumayaw na etong si Forte at sabi niya nga dyan, let's battle. At pagkatapos nga niya, eto nga ngayon, may tinuturo etong si Saitama dyan kay Forte pero yun, hindi maintindihan ni Forte yung sinasabi nga natin ni Saitama. So ito, inangat niya ng bagya etong kanyang headset, sabay sabi niya nga dyan na ano yung sinasabi nito ni Saitama, huwag na siya magmakawa dahil huli na ang lahat, sabi ng ganyan. But then after nga niya, is blagag. So dito, biglang nasagasaan sa pool ng sasakyan dyan etong si Forte. So grabe, ikot-ikot dito etong si Forte at eto nga ngayon, ungol dyan etong si Forte, grabe gabay yung ungol dito ni Forte, ramdam na ramdam mo yung pagkagulat saka yung pagkasakit niya nga dyan. At eto nga sabi ni Saitama, ang sinasabi niya, may paparating na sasakyan. At eto nga ngayon, babaan dito. Ito yung grupo ni Fubuki at eto nga, labas nga dyan itong malaki mukha, sabi na nga dyan, tinamaan nila direct hit yung lalaki, okay lang kaya siya. At eto nga ngayon, yung mahabang buhok, sabi niya nga dyan, di niya ba naririnig yung mga malalakas na bosina nila? Moron ka, sabi niya ganyan. So gigil na gigil etong grupo ni Fubuki. But then eto nga ngayon, bagsak rito etong si Forte at eto nga sabi nila, aba, ang lamig na niya, sabi nila. So lumabig ka agad etong si Forte at eto nga ngayon, sabi nila, si Forte yan, class A hero. At eto nga ngayon, kinukonfirm nila kung buhay pa, kung okay pa itong si Forte. So yun, tinatawag-tawag nila yan. But then eto nga ngayon, sagot si Saitama, sabi niya nga dyan na hindi niya raw kasalanan yan kasi nakikinig siya ng music habang nakikipaglaban, hindi raw maganda yan. Pero eto nga, bilang turo-turungin ni Saitama itong babae, sabi niya nga dyan, sakit sa pa ikaw manghingi ng sorry dito kasi nga raw yung sasakyan nila nakabangga dyan. At eto nga ngayon, labas na etong si Fubuki, sabi niya nga dyan na ano raw ginagawa ni Saitama rito, dito raw ba siya nakatira. At so pagkatapos nga niyan, is yan guys, hanggang dito lang ito sa episode 184 natin. So yun, ang epic, ang kulitan laban nito nila Saitama, muntik pa siya para makakapatay pa itong laban nila Saitama dyan. But anyways yun nga guys, maraming salamat sa panood dito kay episode 184 natin at hintay-hintay lang para sa nakasunod na episode ito. So yan, so God bless inyo lahat, lagi mag-ingat at kita-kits tayo ulit.